programang patuloy na naninindigan sa katotohanan, katarungan at katwiran. Magandang gabi sa inyong lahat. Sa ngalan ni Brother Eddie Villanueva, ako pong inyong lingkod, Kata Inocencio. At ito ang Diyos at Bayan, ang programang patuloy na naninindigan sa katotohanan, katarungan at katwiran. Taon-taon tumataas ang mga kaso ng mga karahasan laban sa mga kababaihan o violence against women. Bagaman babae ang mga biktima sa mga kasong ito, ang violence against women ay hindi lamang usapin ng mga kababaihan. Ito ay isang mahalagang isyung panlipunan na dapat tugunan at bantayan ng pamahalaan at ng sambayanan. Paano nga ba mapuputol ang mga kaso ng karahasan laban sa mga kababaihan? Panoorin po natin ang ulat na ito. Bagaman hindi nabibigyan ng sapat na atensyon lalo na ng media, ang violence against women o ang pang-aabuso sa mga kababaihan ay ang isa sa mga pangunahing suliranin ng ating lipunan. Ayon sa tala ng Philippine National Police o PNP Women and Children Protection Center noong 2013, mayroong 25,413 na paglabag sa Republic Act 9262 o ang Anti-Violence Against Women and Their Children Act of 2004 sa buong bansa. Kung titignan naman ang datos ng National Demographic and Health Survey na isinagawa ng National Statistics Office, lumalabas na isa sa 5 kababaihan, edad 15 hanggang 49, ang nakakaranas ng pisikal na pang-aabuso simula 15 taong gulang. Ayon pa sa pag-aaral, ang mga mahihirap na kababaihan ang may pinakamataas sa tala ng pisikal at emosyonal na pang-aabuso mula sa kanilang mga asawang lalaki. Ang pang-aabuso sa kababaihan ay maaring maiugnay sa hindi pantay na pagturing at pagtingin sa kapangyarihan sa pagitan ng mga kababaihan at kalalakihan. Ayon sa Philippine Commission on Women, iniisip kasi ng lipunan na ang mga lalaki ay may ginagampan ng tungkulin, katulad ng pagiging pinuno, tagapanguna at tagabigay ng pangangailangan ng pamilya, at ang mga kababaihan naman ay siyang nangangalaga sa tahanan. Ito ang tinatawag na gender-based violence. Kaya naman isa raw itong dahilan kung bakit mas nakakakuha ng kapangyarihan ang mga kalalakihan kaysa mga kababaihan. Ayon pa sa PCW, malaki rin daw ang problema ng kawalan ng impormasyon upang maipakita ang dami ng kaso ng VAW dahil hindi binabalita ng ibang mga kababaihan ang pang-aabuso sa kanila. Punsod na rin ng takot, hiya o kawalan ng tiwala sa sistema ng hustisya. Sa kabila nito, patuloy pa rin ang ginagampanan ng pamahalaan upang malabanan ito. Ang ano ko lang po, kailangan ang gobyerno ay makatulungan niya rin ang mga kababaihan para kahit papaano maunlad po ang pagkaanuhan ng mga kababaihan. May ipaglaban po ng karapatan. Sobrang dami po na naaabuso ng mga kabataan, lalong-lalo na po yung mga bata, na nandyan po yung mga rape na nangyayari. Hulihin ang mga gumagawa ng mga hindi maganda sa kababaihan. Simula pa noong 2002, aktibo ang gobyerno sa kampanya laban sa lahat ng uri ng pang-aabuso at pagpapaigting ng kaalaman ng mga kababaihan ukol dito. Noong nakaraang taon, nilagdaan ni Pangulong Benigno Aquino III ang Republic Act 10398 o ang pagdedeklara sa November 25 bilang National Consciousness Day for the Eliminations of Violence Against Women and Children. Sa ngayon, wala pang katiyakan kung kailan tuluyang matutuldukan ang suliraning ito. Pero ang tanong, ano-ano nga ba ang kasalukuyang ginagawa ng pamahalaan upang tuluyan itong malabanan? Patuloy na tumutok sa programang naninindigan sa katotohanan, katarungan at katwiran, Diyos at Bayan. Yan po ang ating pag-uusapan ngayong linggo ng Valentine's. Ang babae daw ay dapat minamahal at hindi binubugbog.
Bago po natin simulan ng ating talakayan, para po sa ating mga masugid na mga televiewers, gusto ko lamang pong ipaalala sa inyo na live po ang Diyos at Bayan mula alas 8 hanggang alas 9 ng gabi dito po sa Light TV 33. Kaya naman para ho dun sa ating mga tagapanood, pwede po kayong sumali sa aming talakayan. Mag-comment lamang po o magtanong sa ating mga panauhin sa pamamagitan po ng inyong pagtawag o pag-text sa mga numerong nasa inyong TV screen. Pwede rin po kayong magpadala ng inyong mga tanong o komento sa ating Facebook at Twitter page. Maaari ring mapanood ang Diyos at Bayan ngayon mismo via live stream. Pumunta lamang po sa website link na nasa inyong TV screen. Ipamalita po ninyo sa inyong mga kamag-anak at kaibigan abroad na maaari po nilang mapanood ang Diyos at Bayan ngayon mismo. At pwede po silang makilahok sa ating talakayan. At paalala ko lamang po sa inyo, sa darating na Sabado, palabas po ang programang ito sa GMA News TV sa hating gabi at sa linggo naman po sa GMA 7 sa hating gabi rin. At syempre, ika nga buwan ng Pebrero, linggo ng Valentine's, dapat panahon ng pagmamahalan. At ang babae po dapat minamahal at hindi ho dapat binubugbog. Kaya yan po gusto nating pagbigyan ng pansin ngayon, ang paksang itong kababaihan laban sa karahasan. At kasama po natin ngayon bilang ating mga panauhin, siya po ang OIC ng Special and Appealed Cases Service ng Public Attorney's Office. Wala pong iba kundi si Attorney Analisa Soriano. Welcome po to Diyos at Bayan, ma'am. Thank you po. Yan, ako batang-bata si Attorney. Yan. At kasama din po natin, masasabi nating kaya ko siya naimbitahan dahil kahit anong topic ay kaya niyang pag-usapan. Lalong-lalo na patungkol sa kababaihan at history ng mga kababaihan sa Pilipinas. She's an essayist, a teacher, a video documentarist, a website designer, and author of A Comrade is as Precious as a Rice Seedling at saka yung librong Journey, an Autobiography in Verse. Wala pong iba kundi si Professor Mila Aguilar. Welcome to Diyos at Bayan. Welcome again, no? Welcome again. Palagi, di ba meron ka bang bagong libro uling coming up? Oh, yeah. No, in 2012, I put out another book of poems, which is Chronicle of a Life Foretold. Yes. And last year, I came out with an autobiographical novel, Which is The Nine Deaths of M. Yun, napakarami na. And these are available in any bookstore? Well, the autobiographical novel is available on Kindle, on Amazon.com. That's on the computer and all of that. And then Chronicle of a Life Foretold is available at Popular and Solidaridad. Ate Mila, no, sa'yo ko na unang ibabato yung unang katanungan. Itong karahasan sa kababaihan, ito'y nagaganap hindi lamang sa Pilipinas, kundi it's worldwide. Yes. Okay. Bakit nangyayari to? Why do the men, if they are the perpetrators, do this to their women? And why do women allow themselves to be victimized? Well, siguro pag-ibahin natin ang Pilipinas sa ibang bansa. Kasi of all the countries of the world, ang Pilipinas ang artificially imposed lang ang patriarchy. Whereas in most of the rest of the world, patriarchy really grew natively. Okay. So, in a patriarchal society, the man feels that he owns the woman. And that could be his wife, his concubine, his mistress, or his daughters even, maybe? Yeah, his daughters, yeah. Or the women, all the In women his around household. him. Yeah. Okay. So he owns all those. Inheritance flows through him, and so on. And so, ever since, rape has been very common. For example, in the Bible, we have the case of Amnon, who raped his sister, his half-sister Tamar. All right. And David didn't even react. King David didn't even react. And King David was a very just person, no? And that was because their society was a patriarchy. All right. The men counted. The men were counted, but the women were not. All right. So, in our society, as I've said before, our native society was matricentric, centered on the mother, because the woman was the producer.
of food, clothing, and partly of shelter. Main producer of basic needs of the tribe. So she had power in the tribe, and that's why we had the Babaylan. But when the Spaniards came, they imposed patriarchy on this basic structure. But their patriarchy was really confined to the towns, where they concentrated all their efforts and their population. So the barangays around in the mountains were not really that much affected by this patriarchy. So they maintained their matricentrism. Now, but then we asked, bakit marami pa rin ang violence against women? Yes. Dahil And nga, up to today. up to today, yeah. Dahil nga yung imposed na patriarchy na yon gives us, you know, the idea that men are superior, and therefore if they are not superior, I mean if they are not treated as superior, they fight back in the form of rape and so on. Pero when you said fight back, no? Siguro kung yun ay nahahamon sila, okay? Let's say by their wives or somebody under them. Pero karamihan din ng mga biktima ngayon, minsan, mga batang paslit o hindi naman talaga kaano-ano nung perpetrator. Kagaya ng mga kamakailan lamang, hindi po ba mga kababayan, ang daming lumalabas sa mga balita, mga batang 5 taon, 7 taon, natatagpuan patay, tinapon. Pero bago ginawa yon ay pinagsamantalahan muna yung bata. Bakit yung batang paslit na walang kamuang-muang, na hindi naman siguro nang hamon doon sa mga pagkamacho ng mga lalaking ito, sila yung napagdidiskitihan. Attorney, sa inyo pong mga pagkaalam po, Ma'am, ano na po ba, bago natin sagutin yung tanong, ano na po ba ang datos o napalalaman po ninyo mga dahilan kung bakit ang dumadami po ang mga cases of rape, lalo na yung child rape, yung mga rape ng bata, at hindi lamang yon, murder pa yung mga bata. Usually po kasi yung mga victims, lalo na yung children and women, they are weak Kumpara sa men, parang sila talaga yung prone to abuse dahil hindi sila makalaban. Biktima talagang physically. hinahanap. Yes, physically. And lalo na po if they are impoverished, yung mga nasa mababang margin sa society, wala silang means to defend themselves. So they are easy targets talaga. So talaga buong karamihan ho ng biktima ay yung mga mahihirap bata nasa mga mahihirap na lugar? I cannot really say, but Yes. based on the data of PAO, malaki yung number of cases against women and children na hawak namin. Na mahirap. O hindi ho kaya yung mga may kaya ay ayaw lang mag-report na sila ay na-rape dahil siguro sa kahihiyan o may mga tinatago silang sikreto. Pero alam mo, ang duda ko, yung dumadami ngayon, may may involvement ng drugs. Drugs, correct. Yeah. So wala sa sariling tamang pag-iisip. Demonized na talaga. Demonized yung mga perpetrators. Yung mga perpetrators. Hindi dahil sa yung patriarchy. Hindi lang Hindi doon. lang, oo. Pero like nabanggit nyo na rin physically, they're stronger, and then yung victim nila is weaker, tapos hindi tama yung pag-iisip, Hindi na tama ang na pag-iisip. demonyo pa, kung ano man ang nag-i-impluwensya sa kanila, maghahanap ngayon ng biktima na walang kalaban-laban. Pero ma'am, sa inyong datos, uso pa ba o marami pa ho ba yung spousal abuse, yung mga misis na binubugbog ng sarili nilang mga mister o maging mga anak, let's say, within their own homes? Marami pa rin po. Mostly physical abuse. Yun po yung ating mga cases na nahawakan. Domestic violence. Domestic violence. Po ang tao. Although meron din pong mga times na ang involvement naman is economic abuse or yung pag-deprive ng mga lalaki ng financial support dun sa mga tao. Madami din po ang mga sexual abuse, pero mostly physical. So yung palang pagde-deprive ng support is considered an abuse? Yes, it amounts to economic abuse na related naman po sa psychological abuse. That's in the law. Yes po. So pagka ganun po, halimbawa yung ina o yung mga anak, hindi sinusuportahan ng ama o inabandona na sila,
pwede pala nilang kasuhan Yes yung po. kanilang mister under RA 9262? Yes, pwede po. Pwede po pala yun. Ano pang penalty sa ganyan, ma'am? Depende po dun sa ano. May mga range of penalties, usually 6 years to 12 years. Pero ma'am, kailangan may proof yan nakasal or pwede ba kahit common law? No, under 9262 po, it doesn't necessarily have to be married yung parties involved. Basta may For anak as po. long as meron po silang, they had a dating relationship, former wife, parang ganon. They had or they have a dating relationship, romantic relationship. Pero ano, Pwede po siya. nagpa-prosper ba yung mga ganyang kaso? Kung halimbawa walang abilidad si mister na magsuporta talaga kay misis o sa mga anak, tapos kakasuhan pa sila. Ano po, yung ginagrant naman ng court is depending on the financial capacity of the offender. Okay. So yan po yung patungkol sa domestic violence. Marami pa pong involved dyan, ano? Meron ding infidelity and anumang violation sa 9262. At saka iba pa pong mga cases ng abuse, ay yung rape, sexual harassment, prostitution, trafficking, pornography, at discrimination. Yan po ang ating pag-uusapan sa pagpapatuloy po ng Diyos at Bayan Makalipas. Lamang po ang mga paalalang ito. Kung meron po kayong mga impormasyon o mga tanong, tumawag lamang po kayo sa ating programa at makilahok po kayo sa talakayang ito dito sa Diyos at Bayan. I love Pinas. Ako po si Gordon Lorenzo. Mabuhay! I love Pinas. Agenda. Kasama ka, kaisa ka, may pakialam ka. Kahit saan ka lumingon, may isyung nakakaapekto sa iyo. Kaya dapat pag-usapan. Dahil lahat ng issue, kasama ka, kaisa ka, may pakialam ka. Nagbabalik ang Diyos at Bayan sa ating paksang kababaihan laban sa karahasan. At sa pagkakataong ito, makakausap po natin via phone patch. Wala pong iba kundi ang Chairman ng Commission on Human Rights. Wala pong iba kundi si Chairman Eta Rosales. Welcome po to Diyos at Bayan, ma'am. Hello, Chairman Rosales. Are you on air? Okay. Hello? Andyan na po ba si Chairman Rosales? Babalikan po natin siya, no, mukhang naputo lang niya. In the meantime, bigandaan muna natin ang mga komento ng ilan sa ating mga televiewers. From Quezon City, si Ana Rhea. Sabi niya, dapat na talagang ibalik ang death penalty sa ating bansa sapagkat lalong lumalala ang pang-aabuso sa mga kababaihan. From Cavite naman, si Jane, sabi niya, anong kaso ang pwedeng isampa ng mga kababaihan sakaling sila ay maltratuhin ng kanilang mga asawa? At from Ann Loreto ng San Mateo, Rizal, kaya siguro mataas ang kaso ng rape sa mga kababaihan ay dahil na rin sa mga suot na damit. Dapat sana magsuot ng tama para hindi rin pagmulan ng pagkatukso. Reaction, Ate Mila, okay ba itong sinabi ni Ann? Well, hindi necessarily ganun, ano? Pero merong, dati, sumama ako sa isang self-defense class at sinabi sinabi nung yung mga rapists choose whom they will rape. So they will choose someone na they think is helpless. So from your looks, they can tell if you're helpless. So if you go walking with a I can fight you anytime, they won't touch you. So ibig sabihin, hindi necessarily sa dress. You can dress with a mini skirt and so on, but if you're
tall and you look muscle, they'll never touch you. O baka may dala kang batuta Oo. or Oo, a stick. balisong, Oh, yeah. whatever, kahit gano'ng ka-sexy ang suot mo, ay hindi ka nila pagtatangkaan. Tama po ba yung assessment na yon, attorney? I think tama po kasi Aha. most of the offenders ng violence against women, syempre gusto nila hindi makakalaban yung mga biktima nila sa kanila. And that's the reason why they choose yung mga victims nila precisely because those victims will not fight back. Pero kung nakasuot ka naman ng medyo nakaluwa na yung iyong kaluluwa at kita na yung laman-laman mo, siguro kahit papaano nabibiktima ka pa rin dahil ikaw ay pinagnanasaan, pinagpepiestahan ng mata, siguro, at kung anumang mga mas malalaswang pag-iisip, meron yung mga nakatingin sa'yo. So siguro, mga kababaihan, kailangan mag-ingat ka na rin sa iyong mga kasuotan para naman hindi ikaw ay napag-quote, pagsasamantala sa paningin o sa pag-iisip man hindi lamang. niloloko. Kasi ganon, kung halimbawa, ganon ang itsura mo, pero mukha namang hindi ka nila magalaw dahil sa medyo matindi ng ang itsura mo. Ano ka, lolokohin ka, yung pipituhan ka o pagtatawanan ka. Na, halimbawa, yung mga napapanood natin sa telebisyon, okay, yung mga naka-sexy outfit, okay, are they looking or calling for trouble? I mean, although hindi sila maabot dahil nasa screen lamang sila or minsan sa mga magazine, yung mga covers or kahit nasa loob na pages, are they calling for trouble, looking for trouble for themselves? Sino ba yung mga na-rape na mga well-known, hindi ba yung sa mga actresses na in the past, in the 50s, 60s? Hindi naman mga sexy stars. Hindi naman mga sexy stars, but they did look vulnerable. So it's not really the sexiness, but the vulnerability of the look. That's what rapists choose. Or like, let's say, nasundan ng pattern ng pag-uwi or alam na mag-isa, helpless. Okay? Pwedeng Basta i-invade. helpless, yeah. Okay. Ganon din ang binibiktima ng mga snatcher and so on. Tinitingnan nila Okay. kung nakatunganga ka, kahit na gano'n ka, hindi ka i-rape, pero pag nanakawan ka. Yun. Ang tanong po ni Jane, anong kaso daw po ang pwedeng isampas ng mga kababaihang sakaling sila'y maltratuhin ng kanilang mga asawa? Basically po, yung RA 9262 medyo malawak po yung scope niya. So, depende po usually sa ginawa sa kanila nung offender. Kung halimbawa po, rape, physical injuries, if mag-file po sila ng kaso based on the RPC in relation to 9262. Totoo po ba yun na unang-una nga case ay physical at hindi ho sexual ang sumunod, kundi economic? Unofficial po na data ng mas malaki po yung economic sa abuse sexual. kesa sa sexual Probably abuse. because din po, in instances of sexual abuse, there are other cases that you can file aside from 9262. Let's talk about date rape, ano? Kasi itong mga ito, minsan hindi ito naiuulat dahil na rin dinate ng babae, lalaki, kilala niya, kaibigan niya, kaklase niya, whatever. And then biglang, dapat momol-momol lang, may tinatawag na momol yung make-out lang. Biglang gusto ng lalaki, ituloy. So ngayon yung si babae, dahil sa kahihiyan, ay hindi niya na irereklamo. Marami po bang ganyan ngayon, ma'am? Well, sa amin po, talagang nagrereklamo yung mga babae na nakaka-experience ng ganun. Either through them personally or yung mga kamag-anak nila na nagrereklamo for them. Okay. Bigyan daan po muna natin ngayon. I think at this time, makakasama na po natin via phone patch ang chairman ng Commission on Human Rights, si Chairman Eta Rosales. Magandang gabi po, ma'am. Magandang gabi ng Mare. May talking to Kata? Yes, ma'am. Kata Inocencio po. Oo. Sige. Good evening. Good What evening. can I do for you, Kata? Yes, ma'am. Kasi ang paksa po natin ngayon ay itong karahasan laban sa mga kababaihan. Ano po, ma'am? Ma'am, siguro, masasabi po ba natin na ang statistic nito ngayon ay tumataas o nakokontrol na po ba ang bilang nito? Mahirap sabihin, sa women hindi ko masasabi kung sa women's cases, bumababa o tumataas. Opo. Ang masasabi ko, kasi generally, ang sinasabi namin, ang human rights violations,
bumaba na ito compared to the past administration. Yun ang masasabi. In other words, from 2010 to the present, yung trending dito, may bumababa naman siya compared to the past. Kasi 2006, 2007, 2008, ang taas nun no? But, even as we say that, as a general rule, kulang na kulang ang convictions, andyan pa rin yung human rights violations. Now, as far as women are concerned, kasi kababaihan yung sinasabi natin, ano? Oo. Ang sa CHR statistics, in other words, yung complaints na dumadating sa amin, sabihin na natin, yung kabuuan ng from January 1, 2013 up to February 11, 2014. So, isang taon yan, ano? Ang total number ng human rights violations against women was 365. So, I'm talking February 11 hanggang kahapon lang yun. 365, no? Tapos, ang alarming dito na nakuha namin, kasi nagbigay kami ng ulat sa bayan, sa ulat sa bayan namin, lumalabas na out of the 259, no, ito yung 2013, cases of women's human rights violations, in 2013, 2 out of 3 women's human rights violation cases come from Mindanao. Wow. Kaya, Kaya nung tinignan ko yung statistics ng Kwan sa Mindanao, yung sa aming Kwan, computerized statistics, ang number 1 yan, halimbawa 365 yung sinabi ko, yung number 1 yan nasa Zamboanga Peninsula, tapos yung number 2, 80. Out of 365, 80 sa Zamboanga Peninsula lang. Tapos Northern Mindanao, number 2, 74. Tapos number 3, Davao, 45. So yung first 3 na pinakamataas, dito sa kabuuan ng total of human rights violations against women, nasa Mindanao. Ma'am, bakit po yan? Is that because of poverty or is it because of it's an issue of belief? Yung mga kalalakihan kaya natin doon ay naniniwala na pag-aari nga nila yung kanilang mga kababaihan. I cannot make conclusions there. We have to go deeper into research to find out, di ba? Kasi merong variables dyan. Maraming variables na makikita mo yan. And probably, to some extent, yung sinasabi mo, kasi Mindanao is the more depressed area, no? And masasabi naman natin na siguro the poverty has something to do with that. But also yung culture nga nila di ba? Kung mas malakas yung machismo sa kalalakihan diyan sa Mindanao, talaga nare-reflect yan. Pero, ang number 4, it's interesting, alam mo, yung isang paboritong region na nasa limelight lagi, ang Calabar Zone, that's Region 4A. Oo. Bakit po? Ano pong mga pangyayari dyan sa Calabar Zone? Is it in the matter of labor, forced labor, or trafficking? Hindi pa. Baka human trafficking pa ang lumalabas yan. Kasi out of the cases, about 38. So, siya na yung pinakamalaki sa Luzon. Di ba? Panay Mindanao kasi yung binanggit ko sa inyo na human rights violations. Pero pagdating sa pang-apat na, yung Calabar Zone. Ang alam ko lang sa Calabar Zone, alam mo, itong area ito, itong Region 4A na ito yung naging tanyag ito nung, remember the Atimonan? Yung Atimonan case, mga kapulisan na, yung summary killings na nangyari, hindi mo nasatandaan. Of course, hindi ito kababaihan. Tapos, hindi pa na lalaki yan na mga pulis. Diba? Pagkatapos yung cases ng torture, etc. na recently lang. Pero dito sa kababaihan, we still have to find out bakit ang laki ng statistics on human rights violations on women dito sa Calabar Zone. Pwedeng totoo yung sinasabi mo, some of it has to do with the labor aspect. Kasi malakas ang labor sector dahil industrialized na itong area na ito. Sige, go ahead. Sa area ng human trafficking na panggit natin yun, ano po ang meron kayong impormasyon o ano po ang ginagawa po natin para malabanan po yan?
Siyempre, meron na ngayon ang government na yung tinatawag na di ba? Yung international, interagency against trafficking. Yes. Di ba? And so far, maayos ito dahil kasama rito ang pulis at saka ang military at malaki yung naitutulong nito in terms of stemming yung inihinto yung pag-traffic nga, di ba? Before it gets down to before it goes out to Jordan, West Asia, at saka dito sa Sabah, kasi ito yung mga areas na dinadala ng trafficking. Pero ang masasabi natin, because of yung floods at saka yung typhoons na naganap dito sa atin, ang naging problem, nagkaroon ng napakaraming evacuation centers. Now we have more than 203 evacuation centers, 206 evacuation centers. Yung evacuation centers na yan, hindi yan nakokontrol ng gobyerno na well administered as well sana as communities for your barangays. Kasi, halong kalamay dyan di ba? Ang nangyayari dito, sila ang nagiging vulnerable centers where they commit human trafficking. Ayun. The problem natin because of our natural disasters. Yes. Pero yung man-made disaster katulad ng Zamboanga siege, yun ang nagiging vulnerable. Basta nagkakaroon ng mga evacuation centers, nagkakaroon ng internal displacement, yan pumapasok ang human trafficking. Okay. Ma'am, ang tanong ko, kasi sabi niyo na rin, bumaba na generally ang human rights violation sa ating bansa, Kung meron mang hindrance, ma'am, para totally ma-eradicate ito o mapabagal po, ay let's say yung pagva-violate sa human rights ng ating mga kababayan, lalo na sa kababaihan, what are the hindrances or what is delaying para totally ma-eradicate po ito, ma'am? Well, ang lagi namin sinasabi at mukhang may consensus dito, criminal justice system. Yung kamagalan, pag sinabi mo kasing criminal justice system, that involves the investigators, so mga police ito, mga NBI, tapos that involves prosecutors, Yan yung mga prosecutors na under the DOJ then, and then that involves the courts, di ba? Yung mga courts. Tapos that involves the community. Okay. So, yan. And pagka makita, iisa-isahin mo yan, hihimay-himayin mo, ang laki ng mga problema dyan. Ang isang malaking problema dyan, pagdating na ron sa courts, sa mga, ang tagal ng litigation. Diba? Alam natin yan. Okay. Postpone sila ng postpone. Yung mga testigo namamatay. So, hindi na nare-resolve kung ano man yung mga kaso nila, mama, yung mga issue. Kung kayo po ay masusunod lamang, what program would you like government to do so that our women and children can be empowered po, lalo na sa panahon ngayon na very open ang mga tao ngayon, very optimistic, gustong makisama sa pamahalaan doon sa daang matuwid daw. Ano po, ma'am? How can we empower our women and children so that they will no longer be victims of violence? Intensive human rights education, ang talaga pa. At saka, human rights education na yan, dapat tumatagos sa iba't ibang sektor. At principal dito sa yung mismong criminal justice system, tumatagos diyan. Kaya nga yung mga kapulisan, magkakaroon ng human rights education na maiintindihan nila kung ang ibig nito at hindi lamang yung... Kasi meron na silang human rights education, pero hindi nga tumatagos. Pumapasok sa isang pena, lumalabas. Okay. Ganyang usapin. Pero dapat naiintindihan nila mismo. So yung approach sa pag-aaral nito. Pero, ang importante, na lagi namin sinasabi, dapat meron yung katakan. Ano yan, arrest. House arrest? Kami, kita mo, may search arrest warrant ka, i-arrestuhin mo. Tapos yung prosecution, certainty of prosecution, evidence-based, di ba? Pagkatapos, conviction. Yes. Tapos, pusa. Di ba? Kailangan yung penalty niya, maayos
na makakansil siya at hindi siya makakatakas. Ayun. Baka kailangan may masampulan talaga, prosecution, makulong. At may suggestion pa dito from one of our viewers, sabi dapat daw ibalik ang death penalty. Payag ba kayo? Yun doon medyo, wala kasi walang empirical Okay. Na ang death penalty talagang nakaka-reduce ng dito sa atin. Ng crime. Baka ma-violate naman ng human rights. At saka yung right to life mo, nung suspect. Precious yan. Okay. Thank you very much, Chairman Rosales, for joining us tonight, kahit sa telepono po. Thank you very much, Kata. Thank you very much. God bless you more po, ma'am. Thank you. Thank you. Okay, reaction po, sabi niya, ang pinakamainam siguro, mapabilis. Yung mga hindrances, investigation, prosecution, ng mga cases, ng mga... Ma'am, kayo po, yung mga hinaharap ninyong mga kaso, totoo bang may mga hindrances or delays sa prosecution ng mga ganitong Hindi cases? po natin maiiwasan. Yun po talaga yung takbo ng justice sa atin. Pero siguro makakadagdag na makatulong kapag nga magkaroon ng information yung public lalo na. Kasi most of the time, nahihirapan tayo with the evidence. Kung halimbawang iisa lang yung tao na magpapresenta ng evidence para against dun sa kinasuhan niya, syempre mahirap din po yun. Mas maganda kung may involvement din yung society na mga pwedeng mag-witness for dun sa mga victims. Normally dun natatalo or nabibigo dahil kulang ang ebidensya, may takot, ayaw lumabas ang mga witnesses or baka yung mga victims mismo? Or baka ayaw po nilang ma-involve. Ayaw maabala. Ma-involve or it's a domestic issue, kayong dalawa yung kaya ayaw makialam si kapitbahay. Pwede pong Kasi ganon, domestic issue siya. Ang isa pa sigurong kaso din, yung iba rin, nawawalan ng gana. Ika nga niyo, dahil tumatagal na, wala nang pamasahe to attend Pero the yung hearings. Pero under our law po, 9262, prioritize naman yung mga ganong klaseng cases. Kaya lang, talagang yung criminal justice system, ang sabi nga ni ETA, ay kailangan talagang ayusin. So, ano yan, yung nasa judiciary, di ba? Yung judiciary branch of government. So, the judiciary branch, from the Supreme Court down, has to be funded well. They have to be given all the funding for electronic pagkaayos ng files. Tapos yung mga justices have to be given, enough leeway, to really maayos yung kanilang, yung hindi magtatambak yung kanilang mga kaso. Yes. At they should be paid well, they should have research funds, and so on and so forth. Even the investigating body, the police, the NBI, for example, dapat siguro medyo malinis din yan, na walang kinikilingan, walang tinatago, hindi nababayaran, hindi nakukorrupt. Of course, may mga nag-react tayo sa recent issue. Ayaw na sana natin pag-usapan dito, pero may issue ng rape daw at nabugbog daw yung rapist. Napakabilis naman ng response ng NBI, ebidensya, CCTV, etc. Napakabilis naman ng mga pangyayari, which is to me kind of positive, and sana nga lahat ng kaso ay ganung kabilis at sana ma-prosecute agad at maparusahan kung sino yung mga dapat parusahan, kasi nakakalungkot kagaya nung case ng Visconde Massacre, halimbawa na namatay yung mag-iina, 3. May mga nakulong, napawalang sala. Ngayon, wala nga yung gumawa. Hindi alam ngayon kung sino ang gumawa o nagkasala sa pagpaslang ng mga mag-iinang yun. Sana wag nang maulit sa present administration and even in the future administrations ay mapabilis-bilisan na ang investigation at prosecution ng mga ganitong cases. Marami pa po tayong pag-uusapan sa Diyos at Bayan. Makalipas lamang po ang mga paalalang ito, kaya wag po kayong aalis. Kaya kanyang
push through sa kahit anong situation. Nakita ko na may silbing buhay. Ma-inspire sa iba't ibang life testimonies sa Life Giver. Jesus saves, Jesus cares. Jesus is the life giver. Piso mo, palaguin mo. Nagpapatuloy po ang talakayan natin dito sa Diyos at Bayan sa ating paksang kababaihan laban sa karahasan. Ayon po sa ating mga viewers from Bulacan, si Alfie Esguera, ang sabi niya, karamihan kasi sa mga kabataang babae ngayon ay nahihilig sa text-mate at pagkatapos ay makikipag-meet sa ka-text. Isa rin ito sa dahilan ng pagrami ng rape cases. Sa Makati naman si Jessie, may laban po ba sa korte ang isang babae kung napatay niya ang nais magtangka sa kanyang mang-rape? Ano po ba ang scope ng self-defense? From Taytay Rizal, si Lazel Ann, sabi niya malaki ang papel na ginagampanan ng mga babae bilang ina kasi sila yung nagtuturo sa kanilang mga anak. Inaasikaso ang mga pangangailangan ng pamilya o dumidiskarte. Mahalin dapat, ingatan at pahalagahan ang mga babae. Sila ay pagpapala ng Diyos para sa mga lalaki at sa pamilya. Oo nga naman. From Kainta, from Eman, sa mga kababaihang mabuting ipanalangin ang tamang partner na magmamahal at mag-aalaga sa kanila ng matagalan. Dahil may mga kalalaking totoo namang magmahal. Oo nga naman. Siguro, tanungin ko ma'am kayo, pwede daw bang mapawalang sala ang babaeng nag-self-defense lamang at napaslang niya yung nagtangka na mang-rape sa kanya, halimbawa? Meron po tayong tinatawag na battered woman syndrome. Kapag yung babae is repeatedly abused and umabot sa point na pinagtanggol niya ng sarili niya, that would be considered as a defense against dun sa crime na nakomit niya. So, pwede po yun? Yes. Pag considered po siya as battered woman. So, it's a clinically defined condition po kasi. Madali po bang i-prove yan? Na talagang dinepensa lang niya yung sarili niya? Halimbawa, hindi pa siya nabugbog. Or hindi pa na siya natamaan pero pinagtangkaan na siya, nagkataon na hawakan niya yung patalim dahil siya ay nasa kusina. Ang concept po kasi ng battered woman is repeatedly abused kay. So there were previous incidents. Yun po kasi yung parang naka-cloud yung judgment mo because of everything that you've experienced before. What if merong... Pero we can use that probably not under the battered woman syndrome. Meron po tayong mga ibang magagamit na depensa, kagaya nga po ng self-defense. Halimbawa, nasa kusina ka, tapos biglang pumasok, gustong magnakaw. Self-defense yan. Self-defense po. Pwede yun. Pero kailangan i-prove mo yun. Opo. Na yung taong yun was not welcome in your house at ikaw ay pinagtangkaan niya. Matter of proof. Pag battered woman naman po, the courts can help the assistance of yung mga psychiatrists to determine yung state of mind ng victim. Nabanggit yung psychiatrist, siguro bago mag-asawa, kagaya na rin ng suggestion nitong mga kababayan nating si Eman at si Lazel Ann, na kailangan alamin muna. yung mapapang-asawa, ipag-pray muna. Ipag-pray muna, tsaka ipa-psychiatric test siguro muna. Na walang hindi mo rin po kailangan may discernment kasi. The discernment will come from God. Di ba? Kailangan kilalanin mong mabuti muna yung iyong mapapang-asawa or maging siguro yung history
nung pamilya. Kasi hindi ba parang cycle of abuse yan, Ate Mila, na pagka itong taong ito was himself abused or witnessed abuse, ay ina-apply din niya yun sa kanyang buhay. Pero kung halimbawa, surrendered na siya to Jesus Christ, eh, pwede siyang magbago. At pwedeng i-cut niya yung generational curse. Ayun, oo. Kaya mga babae, kailangan mag-ingat tayo kung sino. Hindi ko magwapo, ay okay na. Hindi natin nakikilala. Kailangan alamin muna yung background, ipagbasal lang mabuti, hingi kayo ng discernment sa Diyos. At huwag niyong tulungan ng Diyos. Sa desisyon. Sa desisyon at parang mangyari yun. Ay, Lord, pinging sign. Pag nabigay siya sa akin ng white flower, yun na. Binigay sa'yo yung white flower para sa sakit ng ulo. Ito na yun, yung white flower na yun. Huwag kayong ganyan, di ba? Mag-iingat kayo dahil kayo rin naman ang magsisisi in the end. Importante siguro din, na yung mapapang-asawa mo, bukod sa pinag-pray mo at kaloob ng Diyos, ay magkapareho rin ang inyong paniniwala, di ba? Kasi kung iba yung inyong kultura, iba yung inyong faith. Hindi dapat unequal yoke. Ayun, yun, oo. Tsaka siguro dapat bago mag-asawa, magpa-psychiatric test pa rin. Kasi may mga babae din namang may mga topak. Di ba ma'am, kagaya yun, yung kaso naman, baliktarin natin ha, yung mga lalaki naman na naabuso ng kanilang mga babae, nabubugpog. Kasi may mga babae, mga physical din sila, nambabato, may mga ganyan po ba tayong cases ng complaints? Nangyayari po yun, pero yun nga lang, hindi available sa kanila yung batas na 9262. They can file other cases. Like? Ano po yun? Palimbawa po, physical abuse, serious physical injuries, light physical injuries, under the revised or a penal grave code. threat to their lives. Yes, Parang ganyan po. Pwede po yun. Okay. Siguro, ang isa kong gustong puntahan po ngayon is yung issue po ng prostitution. Kasi nakakalungkot, pero marami ho sa ating mga kabataan, mga estudyante, that are actually, nabalitaan ko, nagkakalat sa mga hotel, sa mga casino, at sila for reasons daw of so that they can pay for their education, o yung iba naman ay dahil gusto lang makabili ng latest gadget, ay they're prostituting themselves. How can you protect these women from either ignorance or outright lack of care for them from themselves? That has been going on ever since. I mean, even when I was in college, there were people like those, right? But ang is really education, no? The women have to be taught early on that there are many ways of earning a living, and it's not just through their vital organs. It's education, it's bringing up. Ang sad part, of course, is that there are entire communities na reported in the newspapers na yung mga nanay mismo ang nagbebenta ng mga anak sa cybersex. Yung mga ganon. So, it's really evil going rampant. No, aside from the drugs being distributed in society, now you have cybersex. And before, when I was teaching at a women's college, we were organizing the urban poor. There were mothers who were really encouraging their children to become japayukis para umalwa naman daw ang buhay nila. Mothers yun. Yes. And that was already shocking to me. So, ito yung talagang epekto ng pwede kasing it's because of poverty, no? But it's really the view we have of poverty. Yes. Now, this is the only way to get out of poverty. So, we have to educate people so that they will know that there are so many ways of uplifting themselves. And of course that there is a God who watches over them and to whom they can pray so that avenues will be open to them. And these avenues will not be to their own harm. The problem kasi rin nowadays is everybody wants a quick fix. Kaya nagiging impatient ang mga tao. Kailangan na ng pang-tuition.
Okay? Kailangan ng tubusin yung kanilang bahay na nakasangla. So, minsan pati yung mga sarili nilang mga anak, sinasanla na nila into prostitution or sila mismo nagpo-prostitute na ng mga sarili nila. Hindi makapaghintay ng tama o mainam na solusyon. Cannot wait on God sometimes or seek God or seek even counsel. Maybe okay? because they do not even have God. Yeah, well, that's gonna be a problem talaga. Isang concern ko rin kasi yung mga kabataan nga nasa cyber sex, getting involved in cyber sex, or into pornography. They're deep into pornography. And so with the social media now, that's available to everybody with their smartphones, available na po lahat. And hindi lang mga kababaihan, kundi mga kalalakihan din na nagiging biktima na sila ng ganito. Ang malungkot, talagang mukhang nagkakaroon ng degradation, ng morals. At no matter how we try, even the government has good intentions, patuloy pa rin minsan bumababa ang sitwasyon. Pero ang tanong ko po sa inyo bilang closing words na rin po ninyo, how can we empower the women and children so that they will not be victims of let's say syndicates, victims of crimes, or maybe even victims of their own ignorance? What do you propose? What kind of campaign can we do in order to protect them? Ma'am, unahin ko na po kayo, Attorney Soriano. Basically po, yun pa rin, education. Educate them, educate the society, not only yung mga victims. Tapos, siguro dapat ang mga government agencies natin are, yung services nila readily available to the victims na. Actually, ngayon naman, madaming mga agencies na tumutulong like the Public Attorney's Office, DSWD, DOJ, madaming available. Yun lang, people probably don't know that there are services are readily available to them. So, educate them, educate the society then, for the society to help yung mga victims, yung mawala yung notion natin or yung mindset natin na wala akong pakialam dyan, gano'n. Hindi ko problema yan. Problema ninyo yan. Thank you. Tsaka siguro yung mga biktima na, alisin na rin ang victim mentality. You know, I have rights. Yes. The government is supposed to take care of me, and there are members of society who are supposed to take care of me, so I'll come out in the open and I will get help. Yes. Okay? Thank you very much po, Attorney Soriano. Yung kailangan sigurong bantayan yung so-called sex education, na that comes with the RH bill, kasi how do you educate children in sex that they won't just want further knowledge of it in practice? That's a very ticklish question, but I think that we have, aside from the formal educational system, we already have venues. If the evil elements in society can use social media, so can the good elements of society. So we have to use social media to the full to tell our people that first, there are ways of earning a living where they don't have to sell their bodies and their souls. Second, that there is such a thing as purity. And third, that there is a God who watches over everyone. So maybe that's even the first. There is a God. They have to be pure in order to continue having a relationship with that pure God, with that holy God. And then there are so many ways of earning a living. They can start with banana Q. And so many mothers have put their children through school because of banana Q. In other words, magtiwala kayo sa inyong kakayanan. Yes. Huwag tayong magkaroon ng poverty mentality na ito lang ang kaya ko kasi wala akong pinag-aralan. So, ibenta ko na lang yung anak ko o ibenta ko na lang yung katawan mo. Napaka-importante po na malaman ng bawat isa ang kanyang karapatan at ang kanyang kakayanan. Napaka-inam po ng inyong proposal na we have to educate everybody about their rights and what's available to them in terms of defense and also in terms of creating wealth.
You know, I think kahit nga may konting pasukan lang, pwede ka magtanim ng iyong kakainin, hindi ka kailangang magutom, ano? Hindi po ba? Maraming salamat po sa inyo sa damay ninyo, pagsama ninyo sa akin sa ating paksang ito, at marami ding salamat kay Chairman Eta Rosales for joining us even over the telephone. Mga kababaihan po, laban sa karahasan. Dapat po talaga, laban po tayo sa anumang uri ng karahasan, maging ito ay laban sa mga kababaihan o maging sa kalalakihan. We should learn how to live in peace and recognize that meron po tayong Diyos na nakakaalam ng lahat, at Diyos na mapagmahal at makakatulong po sa atin sa anuman pong ating mga pangangailangan o mga problema sa buhay. Yun nga lang, dapat matuto tayong lumapit sa Kanya at magtiwala sa Kanya sa pamamagitan po ng Kanyang anak na si Jesucristo. At gusto kong pagbiglan lang din ng babala yung mga nagsasamantala naman, doon sa mga mahihina, doon sa mga mahihirap. Dahil itong Diyos na ito, na mapagmahal at mapangunawa at matulungin, lalo na doon sa mga nangangailangan sa Kanya, ay Diyos din na nakakatakot po. He's a God who will avenge anyone who has been victimized. He's a God who will punish the wicked and the evildoers. Hindi buhay po ang Diyos. Nakikita po niya ang lahat ng mga kabutihang ginagawa at nakikita rin po niya ang lahat ng mga masasamang ginagawa. Maaring ngayon ay makakalusot kayo, pero at the end of your life and in the afterlife, baka doon po ninyo matagpuan ang inyong kaparusahan. And it will be too late. You know, you might suffer the lake of eternal fire. Eternal po, pag sinabi pong eternal ay habang buhay o habang kamatayan ninyo. Ha? Walang hanggan. Walang hanggan. Ayan po ang mangyayari. Makikita nyo kung sino talaga ang Diyos. Gusto ko lamang kayo iwan ng salita mula sa Zechariah chapter 7 verse 10. Do not oppress the widow, the fatherless, the sojourner, or the poor, and let none of you devise evil against another in your heart. Ang Diyos po ang nagbababala niyan. At ang Diyos po ang siyang pong maghihiganti laban po doon sa mga nagsamantala, doon sa mga mahihina. Maraming pong salamat sa inyong pagsubaybay sa ating programang Diyos at Bayan. Sa ngalan ni Brother Eddie Villanueva, ako pong inyong lingkod, Kata Inocencio. Nagsasabing sa lahat ng bagay, dapat talaga uunahin natin ang Diyos at nang bumangon ang ating bayan. God bless you more!